Tahimik na nakaupo si Sheila sa tabi ng bintana ng kanilang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa lungsod. Dahan-dahang dumadaloy ang patak ng ulan sa salamin ng bintana. Parang mga luha na unti-unting bumabagsak mula sa langit. Habang pinagmamasdan niya yon, tila bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng pangyayaring nagdala sa kanya sa sandaling yon. 5 taon. 5 taon na magkasama sila ni Charles. Para kay Sheila, parang isang buong buhay na ang lumipas sa loob lamang ng maikling panahon. Ang kanilang munting apartment sa Maynila ay naging saksi sa napakaraming alaala ng kanilang pagmamahalan. Sa bawat sulok ng bahay, may kwentong nakabaon. May mga gabing magkatabi silang nakabalot sa iisang kumot habang nanonood ng mga lumang pelikula sa laptop. Sa gitna ng malamig na panahon ng tag-ulan, may hawak silang tig-isang tasa ng mainit na tsokolate habang nagtatawanan sa mga eksenang paulit-ulit na nilang napapanood. May mga umagang sabay silang gumigising sa tunog ng paborito nilang playlists habang nagluluto si Sheila ng simpleng almusal, tinapay, itlog at kape. Si Charles naman ay sumasabay sa tugtog. Minsan pa nga'y sumasayaw habang hawak ang sandok. Alam mo, Sheila, kapag ganito lagi ang umaga natin, parang ayoko nang pumasok sa trabaho. Nakangiting sabi ni Charles. Napangiti rin si Sheila. Di wag kang pumasok, pero ikaw ang magbabayad ng renta ha? Pareho silang nagtawanan noon. May mga sandaling sapat na ang isang tingin upang magkaintindihan sila. Mga tingin na may kasamang lihim ng ngiti. Mga salitang kalahati lang ang binibigkas, ngunit buo ang kahulugan para sa kanilang dalawa. Parang may sarili silang wika. Isang wika ng pagmamahalan na sila lamang ang nakakaintindi. At syempre, hindi mawawala sa kwento ang isang tao. Si Hailey. Sa buhay ni Sheila, parang permanenteng bahagi na si Hailey. Mula pa noong high school sila, magkasama na silang dalawa. Magkasabay sa mga problema. Magkasabay sa mga pangarap. Magkasabay sa bawat mahalagang yugto ng buhay. Hanggang sa araw ng kasal ni Sheila. Sa loob ng bridal room, habang abala ang mga tao sa paghahanda, tahimik na inaayos ni Hailey ang belo ni Sheila. May bahid ng luha sa kanyang mga mata, pero pilit niya itong pinipigilan. Lumapit siya kay Sheila at mahina itong bumulong. Sheila, deserve mo si Charles. Siya ng kalahati ng puso mo, mahinang sabi ni Hailey. Ngumiti si Sheila noon. Hindi lamang kaibigan ang turing niya kay Hailey. Para na itong kapatid na hindi ipinagkaloob ng tadhana, ngunit kusang ibinigay ng pagkakataon. Sa bawat kaarawan, bawat Pasko, bawat mahalagang okasyon sa buhay ni Sheila, palaging nandoon si Hailey. Hindi kailanman nawala. Ngunit tumating ang araw na tuluyang nagbago sa lahat. Ang araw na yon ay nagsimula sa isang maliit na bagay, isang pregnancy test. Sa banyo ng kanilang apartment, nanginginig ang mga kamay ni Sheila habang hawak ang maliit na plastic na yon. Nang lumitaw ang 2 guhit, tila tumigil ang mundo. Napatakip siya sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o iiyak. Sa sobrang saya at kaba, halos hindi siya makahinga. Pagdating ni Charles mula sa trabaho, agad siyang sinalubong ni Sheila sa sala. Halos hindi niya maitago ang kaba. Charles, may ipapakita ako sa'yo. Mahina ngunit puno ng excitement na sabi ni Sheila. Dahan-dahan niyang inilabas ang pregnancy tests. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot yon kay Charles. Inaasahan niyang makikita sa mga mata ng asawa ang parehong saya na nararamdaman niya. Sa unang sandali, akala niya'y nakita niya yon. Lumaki ang mga mata ni Charles. Parang may bagyong dumaan sa kanyang mukha. Gulat, kaba, at kung ano-ano pang emosyon.
Pagkatapos ay bigla siyang niyakap ni Charles. Mahigpit. Napahinga si Sheila ng malalim. Akala niya, yun na ang simula ng mas masayang yugto ng kanilang buhay. Pagkatapos ay bumulong si Charles. Kakayanin natin. Noong sandaling yon, hindi napansin ni Sheila ang kakaibang tono ng sinabi ng asawa. Hindi nito sinabi na masaya ako o kaya ang ganda ng balitang to. Sa halip, kakayanin natin. Parang may paparating na bagyo na kailangan nilang harapin. Parang may sakunang paparating. Hindi parang isang bagong buhay na paparating sa kanilang pamilya. Mula sa araw na yon, unti-unting nagbago si Charles. Sa simula, halos hindi yon mapansin. Parang mga unang sintomas ng sakit, banayad at madaling ipagwalang bahala. Nagsimula siyang mag-overtime sa trabaho. Una, 1 oras lang. Pagkatapos, 2 oras. Hanggang sa dumating ang mga gabing halos hindi na siya umuuwi ng maaga. Ang ngiti niya na dati kayang magpagaan ng puso ni Sheila ay tila nawala ang init. Ang mga usapan nilang dati inaabot ng ilang oras, naging may ikling palitan na lamang ng impormasyon. Nasa ref ang hapunan. Walang emosyon na sabi ni Charles. Okay. Nabayaran ko na ang kuryente. Salamat. Matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. At sa gabi, kapag pareho na silang nasa kama, tatalikod si Charles. Tahimik, malayo. Habang nakahiga si Sheila sa kabilang bahagi ng kama, tinititigan niya lamang ang likod ng asawa. Pakiramdam niya, parang buwan yon sa kalangitan. Malapit sa paningin, pero hindi kailanman maaabot. Minsan, dahan-dahan niyang inilalagay ang kamay niya sa balikat ni Charles. Hindi naman niya yon tinatabig, pero hindi rin siya gumagalaw. Hindi siya lumilingon, parang hindi niya naramdaman ang haplos. At para kay Sheila, mas masakit yon kaysa sa pagtanggi. Isang gabi, hindi na kinaya ni Sheila ang katahimikan. Ang katahimikang parang sumisigaw sa loob ng kanilang bahay. Lumapit siya kay Charles. Mahal, anong nangyayari? Tahimik ito. Pakiramdam ko, napakalayo mo na sa akin. Sumagot si Charles nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Okay lang ang lahat. Sandaling katahimikan ang sumunod. Pagod lang ako. Ngunit sa puso ni Sheila, alam niyang hindi lamang yon simpleng pagod. May kung ano na unti-unting nababasag sa pagitan nila. At hindi niya alam kung paano yon pipigilan. Habang unti-unting nagbabago ang ugali ni Charles, mas lalo namang naging mahirap ang pinagdadaanan ni Sheila. Hindi naging madali ang kanyang pagbubuntis. Ang inaasahan niyang masayang yugto ng kanyang buhay ay naging isang mahabang laban sa sakit, pagod at lungkot. Halos araw-araw siyang nakakaranas ng matinding pagsusuka. Kahit lumipas na ang unang 3 buwan ng pagbubuntis, hindi pa rin nawawala ang morning sickness niya. Madalas siyang mahilo, madalas siyang manghina. At minsan pakiramdam niya, hindi na niya kilala ang sariling katawan. Namamaga ang kanyang mga paa, mabigat ang kanyang tiyan, at bawat galaw ay tila may kasamang pagod. Pero higit sa lahat, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Hindi dahil wala si Charles sa bahay, kundi dahil kahit nasa kabilang kwarto lang ang kanyang asawa, pakiramdam niya ay napakalayo nito. Isang hapon, nakipagkita si Sheila kay Hailey sa isang maliit na coffee shop malapit lamang sa kanilang apartment. Tahimik ang lugar, may mahinang tugtog ng acoustic music habang sumisilip ang sinag ng araw mula sa bintana. Magkaharap silang dalawa sa mesa. Nakahawak si Sheila sa tasa ng mainit na kape, ngunit hindi niya ito iniinom. Pakiramdam ko, unti-unting lumalayo si Charles, mahinang sabi ni Sheila. Tumingin sa kanya si Hailey na may lungkot sa mga mata. Parang ayaw niya sa batang ito.
Bahagyang kumaway ang kamay ni Hailey. Parang pinapawi ang sinabi ng kaibigan. Sumabay sa galaw ang kanyang mahabang hikaw na kumikislap sa sinag ng araw. Sheila, masyado ka lang nag-iisip. Ngumiti siya pero may kakaibang pilit sa ngiting iyon. Iba lang talaga ang paraan ng mga lalaki sa pagharap sa mga ganitong bagay, sabi pa nito. Pero dati, hindi naman siya ganito. Alam mo naman si Charles, hindi siya sanay maglabas ng emosyon. Ikaw mismo ang nagsabi niya noon, sabi pa ni Hailey. Sandaling tumahimik si Sheila. At saka, hindi lang naman babae ang naapektuhan ng pregnancy, pati lalaki. Ngumiti muli si Hailey. Pero sa pagkakataong yon, tila may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Masyado ka lang sensitive ngayon. Alam mo naman, hormones. Gusto sana ni Sheila na sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi yon simpleng hormones, na may kakaibang pakiramdam sa loob niya. Parang may paparating na sakuna na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam ng pangamba. Ngunit nanatili siyang tahimik. Sa buong buhay niya, si Hailey ang taong laging marunong magpakalma sa kanya. Pero sa pagkakataong yon, may kakaiba sa mga sinabi nito. Parang rehearsed, parang hindi natural. At hindi niya maintindihan kung bakit. Lumipas ang mga araw, hanggang isang umaga, nagising si Sheila dahil sa kakaibang sakit ng kanyang tiyan. Sa simula, parang banayad na kirot lang yon. Parang may humihila sa loob ng kanyang tiyan. Hindi naman yon sobrang sakit, pero sapat upang makaramdam siya ng kaba. Siguro normal lang to, bulong niya sa sarili. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting lumalala ang sakit. Pagsapit ng tanghali, halos hindi na siya makatayo ng maayos. At nang dumating ang gabi, halos hindi na siya makalakad. Nang makita siya ni Charles, agad itong nataranta. Sheila, anong nangyayari sa'yo? Masakit. Masakit ang tiyan ko. Nang hihina niyang sabi. Wala nang ibang sinabi si Charles. Mabilis siyang kumilos. Dinala niya si Sheila sa pinakamalapit na ospital. Ang mga ilaw sa koridor ng ospital ay maliwanag. Masyadong maliwanag, parang walang lugar para sa kahit anong emosyon. Parang walang awa. Nakahiga si Sheila sa hospital bed habang kausap ng doktor ang dalawa. Nakikita niyang gumagalaw ang mga labi ng doktor, pero parang mabagal na dumarating sa kanyang isip ang mga salita. Parang dumadaan sa tubig ang tunog. I'm sorry. Sandaling katahimikan. Wala na pong tibok ang puso ng baby. Para kay Sheila, parang biglang nawala ang hangin sa kanyang baga. Kailangan po namin kayong ihanda para sa operasyon. Pagkatapos ng mga salitang yon, parang tumigil ang mundo. Naupo si Charles sa koridor ng ospital. Tuwid ang kanyang likod. Nakapatong ang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang tingin ay nakatuon lang sa isang punto sa dingding. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagsasalita. Hindi siya lumalapit kay Sheila. Hindi siya yumakap. Hindi siya bumubulong ng mga salitang pampalubag loob. Para siyang isang taong naghihintay ng bus sa terminal. Hindi isang lalaking kakawala lamang sa kanyang anak. Charles, namamaos na sabi ni Sheila. Parang nagising si Charles mula sa malalim na pag-iisip. Yes. Tumingin siya kay Sheila ng direkta, ngunit walang emosyon. Magsalita ka naman. Matagal na tumingin sa kanya si Charles. Pagkatapos ay nagsalita ito. Magiging okay din ang lahat. Para bang inuulit lamang niya ang isang linya na matagal nang nakasaulo. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin sa dingding. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na muling naging pareho ang kanilang buhay. Pagbalik nila sa apartment, mas lalo pang lumala ang katahimikan sa pagitan nila. Ang bahay na dati puno ng tawanan at musika, ngayon ay parang isang lugar na tinutuluyan lamang. Si Sheila ay nalunod sa matinding kalungkutan. Sa bawat sulok ng bahay, naalala niya ang mga pangarap nila para sa bata.
ang maliit na sapatos na balak niyang bilhin, ang pangarap na pinaplano nilang ibigay, ang kinabukasang hindi na mangyayari. Ngunit si Charles parang tapos na sa kanyang pagdadalamhati. Kung nagluksa man siya, hindi yon nakita ni Sheila. Bumalik lang siya sa kanyang routine. Trabaho, cellphone, computer, tulog. Paulit-ulit na ikot ng buhay. Isang siklo kung saan wala ng lugar para kay Sheila. At wala ring lugar para sa batang nawala sa kanila. Ang mga araw ay naging mga gabi. At ang mga gabi ay naging mga araw. Unti-unting sinubukan ni Sheila na bumangon mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Pisikal, gumagaling na siya. Bata pa ang kanyang katawan, malakas at kayang makabawi mula sa sakit ng operasyon. Pero ang kanyang puso ayaw gumaling dahil ang sakit na naroon ay hindi lamang galing sa pagkawala ng kanyang anak, kundi sa pag-iisa. Wala siyang balikat na masasandalan. Wala siyang taong mapagsasabihan ng kanyang nararamdaman. At ang pinakamasakit, ang taong inaasahan niyang nandyan para sa kanya. Si Charles ay tila lalo pang lumalayo. Sinubukan ni Sheila na tawagan si Hailey. Minsan 2 beses, 3 beses, ngunit palaging napupunta lamang sa voicemail ang tawag. Sa wakas, isang mensahe ang dumating. "Sorry Sheila, nasa business trip kasi ako. Mahina ang signal. Babalik din ako agad," sabi ni Hailey. 1 linggo ang lumipas. Hindi pa rin siya tinatawagan ng kaibigan. At sa bawat araw na dumadaan, mas lalo siyang nakakaramdam ng kakaibang lungkot. Ang kaibigan na palaging nandyan sa bawat problema niya ay tila biglang nawala. Eksaktong 1 buwan matapos makunan si Sheila. Isang gabi, habang tahimik silang nakaupo sa sala ng apartment, nagsalita si Charles. Parang matagal na niyang pinag-isipan ang sasabihin. Parang paulit-ulit na itong binigas sa sarili bago niya tuluyang sinabi. "Hindi na ako masaya, Sheila." Mahina ngunit matigas ang tono na sabi ni Charles. 4 na salita. 4 na simpleng salita, ngunit yon ang sumira sa marupok na mundo na pilit na binubuong muli ni Sheila. Ang mundong pilit niyang inaayos kahit alam niyang may mga bitak na. Ang araw na umalis si Charles ay walang drama, walang sigawan, walang nabasag na plato, walang galit. Tanging katahimikan lang, isang malamig at mabigat na katahimikan. Ang tanging naririnig sa buong apartment ay ang tunog ng mga damit na inilalagay sa loob ng maleta. Nakatayo si Sheila sa pintuan ng kanilang kwarto. Pinapanood niya si Charles habang isa-isang kinukuha nito ang kanyang mga damit mula sa aparador. Parang robot, parang walang emosyon. "Matagal mo na ba tong pinaplano?" Mahinang tanong ni Sheila. Hindi man lang lumingon si Charles. "Mahalaga pa ba yon?" Napapikit si Sheila. May isa pang tanong na pilit lumalabas sa kanyang bibig. Tanong na alam niyang maaaring masaktan siya sa sagot. Ngunit kailangan niyang itanong. "May iba na ba?" Saglit na tumigil ang mga kamay ni Charles sa ibabaw ng maleta. Parang sandaling naputol ang kanyang paghinga. Pagkatapos ay nagsalita siya. "Wala." Napakasama ng kanyang pagsisinungaling. Halos nakakainsulto. "Kailangan ko lang ng space. Oras para makapag-isip-isip." Hindi nakipagtalo si Sheila. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya kumapit sa asawa. Hindi siya nangakong magbabago. Ang pride na lamang ang natitira sa kanya. At yon ang ayaw niyang mawala. Kaya tahimik lamang siyang tumayo sa pintuan. Pinanood niya ang pagbagsak ng kanyang buhay. Parang isang taong nanonood ng isang gusaling ginugunaw mula sa malayo. Alam niyang mawawala ito, pero wala na siyang magagawa upang pigilan yon. Ilang minuto pa, isinara ni Charles ang kanyang maleta. Naglakad siya patungo sa pinto. At nang tuluyang magsara ang pintuan sa likod niya,
Doon pa lamang tuluyang bumigay si Sheila. Hindi yon ang tahimik na pag-iyak na karaniwang nakikita. Hindi yon ang mahinang paghikbi. Ito ay isang malalim at masakit na sigaw na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Bakit? Bakit? Umiiyak niyang tanong. Sumigaw siya. Umiiyak. Halos mawala na ng boses. Hanggang sa sumakit ang kanyang lalamunan. Hanggang sa mamaga ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Hanggang sa wala nang lumalabas na luha. At pagkatapos, dumating ang katahimikan. Isang katahimikan na mas masakit pa kaysa sa sigaw. Isang katahimikan na puno ng kawalan. Sa gitna ng lahat ng yon, sinubukan niyang tawagan si Hailey. Minsan, 2 beses. Minsan 3, ngunit wala pa ring sagot. Sa una, inisip niya na baka nasa business trip pa rin ang kaibigan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at naging mga linggo, unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay tila naglaho na rin sa kanyang buhay. Hindi pa alam ni Sheila na ang pagkawala ni Charles at ang pagkawala ni Hailey ay hindi nagkataon lamang. At ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang naisip niya. Lumipas ang mga araw, ngunit wala pa ring balita kay Hailey. Hindi ito sumasagot sa mga tawag. Hindi rin nagre-reply sa mga messages niya. Ni hindi man lang ito nakikitang online. Isang hapon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang tumatawag ay ang kanyang ina. "Hello, ma?" Sagot ni Sheila. May kakaibang tensyon sa boses ng kanyang ina. "Anak, nakaupo ka ba ngayon?" Nag-aalalang tanong nito. Biglang kumabog ang puso ni Sheila. "Ma, anong nangyari?" Saglit na tahimik ang kabilang linya. "Magpapadala ako ng link sa'yo pero ihanda mo ang sarili mo." Ilang segundo lang, may dumating na link sa cellphone ni Sheila. At nang buksan niya yon, dinala siya nito sa Instagram account ni Hailey. Ang unang litrato pa lamang, parang isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Halos mawalan siya ng hininga. Nasa isang beach ang 2 tao sa larawan. Magkayakap, masayang nakangiti. At ang lalaking yon ay si Charles. Ang babae sa kanyang tabi ay si Hailey. Nakapulupot ang braso ni Charles sa bewang ni Hailey. Nakapatong ang ulo ng babae sa kanyang balikat. Pareho silang nakangiti. Isang ngiting walang kahit katiting na hiya o konsensya. Sa ilalim ng larawan ay may caption, "Finally free." Nang tingnan ni Sheila ang petsa ng posts, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang larawan ay ipinost 3 araw bago siya nakunan. Parang biglang tumagilid ang mundo. Naduduwal si Sheila, umiikot ang kanyang ulo. May mapait na bukol na umangat sa kanyang lalamunan. "Sheila? Sheila, nandyan ka pa ba?" Tanong ng kanyang ina. Parang biglang bumalik sa realidad si Sheila. "Opo ma, nandito lang ako." "Pasensya ka na anak, pero naisip ko na kailangan mong malaman." "Salamat ma, tatawag na lang po ako ulit mamaya." Pinutol niya ang tawag. Pagkatapos, muli niyang tiningnan ang Instagram ni Hailey. Isa-isa niyang iniscroll ang mga larawan. At bawat larawan ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Si Charles at si Hailey sa isang mamahaling restaurant. Si Charles at si Hailey sa may baybayin ng dagat habang nakangiti sa kamera. Si Hailey sa driver's seat ng kotse ni Charles habang nakahilig ito sa kanya. Si Charles at si Hailey sa isang maliit ngunit magarang bahay sa labas ng lungsod. Ang mga ngiti nila, ang mga yakap, ang paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa. Lahat yon ay nagsasabi ng isang bagay. Isang kwento ng pagtataksil. At unti-unting napagtanto ni Sheila ang katotohanan. Ang bawat gabing sinasabi ni Charles na overtime ito
Ang bawat pagkakataong sinasabi ni Hailey na busy siya. Ang bawat cancelled na meet-up. Habang iniisip ni Sheila na nag-iisa siya, magkasama pala sila. Nagtatawanan, nagmamahalan, at marahil pinagtatawanan ang kanyang pagiging inosente. Biglang umangat ang isang matinding galit mula sa loob ni Sheila. Isang galit na halos magdilim sa kanyang paningin. Umingay ang kanyang tenga, nanikip ang kanyang dibdib. Kung iniisip ni na Charles at Hailey na nadudurog siya at mawawala na lang sa mundo, nagkamali sila. Hindi likas na mapaghiganti si Sheila. Ngunit ang ganitong klaseng pagtataksil ay nangangailangan ng katarungan. Hindi para maghiganti, kundi para ituwid ang mali. Sa sobrang abala ni Charles sa kanyang bagong buhay, hindi na nito naisip na takpan ang kanyang mga bakas. Nang suriin ni Sheila ang kanilang joint bank account, lumitaw ang lahat. Mga resibo sa restaurant, mga bayad sa hotel, mga regalo, mga biyahe. Lahat yon ay binayaran gamit ang pera nilang dalawa. Habang si Sheila nagtitipid sa tanghalian, nagtitipid sa sarili para lamang makapag-ipon para sa kanilang magiging anak. Winawaldas lang pala nito para sa kabit. Ang abogado na kanyang kinonsulta ay napahanga sa mga ebidensyang nakalap niya. Sa dami ng ebidensyang ito, malaki ang tsansa nating manalo, sabi ng abogado. Talaga ho? Oo, lalo na kung isaalang-alang ang mga moral aspect ng kaso. Sa korte, ang pagtataksil ni Charles ang naging pinakamalakas na barahan ni Sheila. Tahimik na nakinig ang hukom, isang matalinong matandang babae habang inilalahad ang buong kwento. Sinuri niya ang ebidensya, pinakinggan ang magkabilang panig, at pagkatapos ibinigay niya ang hatol. Ang apartment ay nanatili kay Sheila, kasama ang kalahati ng kanilang ipon. Sa huli, mas naging maayos pa ang kanyang kalagayan kaysa kay Charles. Habang si Charles ay nalubog naman sa utang. Dahil sa bagong babae sa kanyang buhay na sanay sa mamahaling regalo. Hindi agad nawala ang sakit ng pagtataksil. Ang sugat sa puso ay hindi agad naghilom. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, naramdaman ni Sheila ang munting pag-asa. Nakabangon siya. Hindi siya bumigay at unti-unti siyang nagpatuloy sa kanyang buhay. Ang bahay na dating puno ng alaala ni Charles ay dahan-dahang nagbago. Bagong pintura, bagong furniture, bagong enerhiya. Hindi na yun bahay nilang dalawa. Ito ay bahay na ni Sheila. Isang sanctuary, isang kuta, isang lugar ng lakas. Maging ang kanyang trabaho na dati bahagi lamang ng kanyang buhay ay naging sentro ng kanyang bagong simula. Sunod-sunod ang dumating na magagandang balita. Promotion, dagdag sahod, pagkilala mula sa mga kasamahan. Hindi lamang panlabas ang pagbabago kay Sheila, pati ang kanyang sarili. Bagong gupit ng buhok, bagong estilo ng pananamit, at isang kumpiyansa na makikita sa bawat galaw at bawat salita niya. Paminsan-minsan, binabagabag pa rin siya ng mga bangungot ng pagkawala, ng pagtataksil, ng pag-iisa. Ngunit sa bawat pagising niya mula sa mga yon, alam niyang kaya niyang harapin ang panibagong araw. At sa panahong yon ng pagbabago, may isang taong dumating sa kanyang buhay. Si Tomas. Hindi sila nagkita sa bar, hindi rin sa dating app. Nagkita sila sa isang bookstore sa mall. Pareho silang umabot sa iisang libro sa parehong sandali. Nagbanggaan ang kanilang mga kamay. Napatingin sila sa isa't isa at pareho silang natawa sa kakaibang pagkakataon. Looks like pareho tayong may gusto sa librong to, nakangiting sabi ni Tomas. Parang gano'n na nga, sagot naman ni Sheila. Si Tomas ay ibang-iba kay Charles. Sa itsura, sa paraan ng pagsasalita, sa pananaw sa buhay. Isa siyang artist. Isang lalaking nakakakita ng kagandahan sa mga simpleng bagay. At marunong itong ipakita yon sa iba. Ang kanilang unang date, tumagal hanggang madaling araw.
Punong-puno ng usapan na tumatalon mula sa isang paksa patungo sa iba. Mga kwento, mga pangarap, mga pagkakatulad at mga pagkakaiba. Nang ihatid ni Tomas si Sheila sa kanyang bahay, hindi niya ito hinalikan, hindi siya nagmadali. Sa halip, marahan lang niyang pinisil ang kamay ni Sheila. "Pwede ba kitang makita ulit?" Hindi nagmadali si Sheila. Ang sakit ng pagtataksil ay nagturo sa kanya kung papaano maging maingat. At sa pagkakataong yon, alam niyang ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay kailangan niyang piliin ng mas matalino. Unti-unti, araw-araw, sa bawat pagkilala nila ni Tomas, sa bawat pag-uusap, sa bawat simpleng sandaling magkasama sila, ang takot sa puso ni Sheila ay unti-unting nawawala. Hindi ito biglaan, hindi ito parang mahika. Sa halip, dahan-dahan itong napalitan ng isang bagong damdamin. Isang damdaming hindi pa niya agad matawag na pag-ibig. Isang damdaming malakas, ngunit marupok. Ngunit alam niyang yon ang unti-unting lumalaki sa kanyang puso. At habang lumilipas ang mga buwan, napupuno muli ng liwanag ang kanyang buhay. Makalipas ang isang taon, nagpasya sina Sheila at Tomas na magsama sa iisang bahay. Hindi ito sa isang malaking mansyon. Isa lamang yung simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Pero para kay Sheila, ito ang pinakakomportableng tahanan na naranasan niya. Dahil sa bahay na yon, may kapayapaan, may pag-unawa, at higit sa lahat, may pagmamahal. 6 na buwan matapos silang magsama, may isa na namang malaking balita. Isang umaga, hawak ni Sheila ang pregnancy test. 2 guhit yon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad siya napangiti. May halong takot sa kanyang puso. "Tomas, buntis ako?" Lumapit si Tomas sa kanya. Hindi siya nagulat, hindi siya natakot. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang 2 kamay ni Sheila. "Nandito lang ako kahit anong mangyari." Hindi agad nawala ang takot ni Sheila. Hanggang sa mismong araw ng panganganak, may bahagi ng kanyang puso na natatakot. Baka muli siyang mawalan. Ngunit sa bawat sandali ng pagbubuntis, nandoon si Tomas. Mapagpasensya, mapagmahal, at laging handang tumulong. May mga gabi na nagigising si Sheila dahil nagkikrave siya ng pagkain. "Tomas, gusto ko ng orange." Titingnan siya ni Tomas tapos tatawa ito. "Ngayon, 12:00 ng gabi." "Oo," nahihiyang sagot ni Sheila. "Sige, sandali lang." At talagang lalabas siya ng bahay. Magmamaneho sa kabilang bahagi pa ng lungsod para lamang makabili ng gusto ni Sheila. May mga gabi rin na namamaga ang kanyang mga paa. Hindi siya makatulog. Tahimik lamang nauupo si Tomas sa gilid ng kama at imamasahe ang kanyang paa. Minsan halos 1 oras, minsan 2 oras. "Mas okay na ba?" Mahinang tanong ni Tomas. At sa bawat sandaling yon, mas lalo pang napatunayan ni Sheila na iba si Tomas. Hindi siya tulad ni Charles. Nang ipinanganak niya ang sanggol na babae, alam ni Sheila na kompleto na muli ang kanyang mundo. Ang nawala sa kanya noon ay parang ibinalik ng tadhana. Hindi sa parehong paraan, ngunit sa mas magandang anyo. Hindi tuluyang nawala ang sakit ng nakaraan, ngunit ang sakit na yon ay naging karunungan. At pasasalamat sa lahat ng mayroon siya ngayon. Unti-unti nilang binuo ang isang tunay na buhay. Hindi isang buhay na para lamang ipakita sa social media. Hindi isang buhay na puno ng pagpapanggap, kundi isang buhay na puno ng maliliit na sandali ng kaligayahan. Sabado ng umaga, nagluluto si Tomas ng pancakes habang ang anak nila ay nakaupo sa maliit na mesa at naglalaro. "Papa, pancake?" "Oo na, princess, eto na." Mga paglalakad sa parke sa gabi. Mga unang hakbang ng anak nila. Mga unang salitang binigkas nito. At ang mga unang drawing ng anak nila, ipinagmamalaki nilang idikit sa ref ng kusina. Isang gabi,
Habang pauwi si Sheila mula sa pagbisita sa kanyang mga magulang, huminto siya sa isang gasolinahan. Mahimbing nang natutulog ang kanyang anak sa car seat. Kaya mabilis siyang bumaba ng sasakyan upang magpakarga ng gasolina. At doon may nakita siya. 2 taong galing sa kanyang nakaraan. Si Charles at si Hailey. Parang kakaiba ang pakiramdam na makita ang mga multo ng kanyang nakaraan. Hindi nila siya napansin. Abala sila sa pagtatalo sa loob ng convenience store ng gasolinahan. Ang kanilang sasakyan ay luma at kalawangin. Malayo sa mamahaling kotse na dating ipinagmamalaki ni Charles. Mukha itong pagod. May lihim na bilog sa ilalim ng mata. Ang dati nitong mamahaling damit ay napalitan ng simpleng damit. At si Hailey, ang babaeng dating laging elegante ang ayos, ay tila naging isang pagod na babae. Hindi pantay ang pagkakaayos ng buhok, makapal ang makeup na lalo pang nagpapakita ng kanyang mga kulubot. Sa pagitan nila, may isang batang mga 3 taong gulang. Umiiyak, nakaupo sa sahig at hindi pinapansin ng 2 matatanda. Wala na tayong pera para sa gasolina. Galit na bulyaw ni Hailey. Sabi ko nag-transfer na ako. Alam mo, gipit nga tayo. Sana, hindi ka bumili ng mamahaling bag. Sigaw pa ni Charles. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Ikaw kayang nagsugal ng huling ipon natin. Palakas ng palakas ang kanilang boses, habang ang cashier ay mukhang naiinis na. Ang bata ay lalo pang umiiyak. Sa isang sandali, napansin ni Hailey si Sheila. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mukha ni Hailey, nakita ni Sheila ang halo-halong emosyon. Gulat, hindi makapaniwala. At higit sa lahat, inggit. Tiningnan ni Hailey si Sheila mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mahinahong itsura, ang wedding ring, ang katahimikan sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Hailey at parang nawala ng lakas. Hindi nagtagal si Sheila doon. Nagbayad siya ng gasolina, bumalik sa kanyang sasakyan at umalis. Habang nagmamaneho pa uwi, napangiti siya. Hindi dahil sa paghihirap ni na Charles at Hailey. Hindi dahil sa karma. Ngumiti siya dahil alam niyang nakaligtas siya. Nakabangon at tuluyan ang gumaling. Sa kanyang buhay, may naghihintay sa kanya. Si Tomas na may nilulutong hapunan. At may magandang balita tungkol sa isang paparating na art exhibition. Ang kanilang anak, maya-maya lang ay gigising na at hihingi ng kanyang paboritong bedtime story. Isang buhay na puno, totoo. Isang buhay na itinayo mula sa mga guho ng kanyang nakaraan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang pagtataksil ay nagiiwan ng mga marka. Ngunit ang mga markang yon ay patunay ng paghilom, patunay ng katatagan. Dahil kahit gaano kadilim ang gabi, darating at darating pa rin ang bukang liwayway. At kung minsan ang bukang liwayway na yon ay nagdadala ng kagandahan na hindi mo pa kailanman nakita. Lumipas pa ang maraming taon matapos ang gabing yon sa gasolinahan, ang buhay ni Sheila ay hindi naging perpekto. Tulad ng lahat ng tao, may mga araw pa ring mahirap. May mga sandaling bumabalik ang alaala ng sakit at pagkabigo. Ngunit hindi na siya ang babaeng dating durog at nag-iisa sa harap ng bintana habang pinapanood ang ulan. Ngayon, ibang-iba na siya. Sa kanilang tahanan, madalas marinig ang halakhakan ng kanilang anak na unti-unti nang lumalaki, na parang maliit na sinag ng araw sa kanilang buhay. Tuwing umaga, gigising si Sheila sa amoy ng kape at pandesal habang si Tomas ay abala sa kusina. Good morning! Ready na ang almusal! At ang anak nila, nakatayo sa upuan, may hawak na krayola at papel. Mommy, tingnan mo ang drawing ko! Minsan, simpleng mga sandali lang yon. Mga pangkaraniwang eksena sa pamilya. Ngunit para kay Sheila, ang mga sandaling yon ang tunay na kayamanan. Hindi na niya hinahanap ang buhay na dati niyang pinangarap. Hindi na rin niya iniisip kung ano ang nangyari kung hindi siya nakunan. Kung hindi siya pinagtaksilan o kung hindi siya iniwan ni Charles. Dahil ngayon, naiintindihan na niya ang isang mahalagang bagay.
May mga pangyayaring akala natin ay katapusan, pero sa totoo lang ay simula lamang ng bagong kabanata. Kung hindi siya dumaan sa sakit, hindi niya makikilala ang kanyang sariling lakas. Kung hindi siya pinagtaksilan, hindi niya makikilala ang isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. At kung hindi siya nadurog noon, hindi niya mararanasan ang ganitong klase ng tunay at payapang kaligayahan. Wala nang galit si Sheila. Wala na siyang hinanakit. Ang natitira na lamang sa kanyang puso ay pasasalamat. Pasasalamat sa mga taong nanatili at maging sa mga taong umalis. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi siya magiging taong siya ngayon. Ngumiti si Sheila habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa wakas, alam na niya ang totoo. Ang kaligayahan ay hindi nakikita sa perpektong relasyon o sa magagandang larawan sa social media. Matatagpuan ito sa mga taong pinipiling manatili kahit mahirap na ang lahat. Ang kwento ni Sheila ay paalala sa ating lahat na ang pagtataksil at pagkawala ay maaaring magdulot ng matinding sakit. Ngunit hindi ito kailanman ang katapusan ng ating kwento. Minsan, kapag may taong umalis sa ating buhay, pakiramdam natin ay nawalan na tayo ng lahat. Ngunit ang totoo, may mga taong umaalis upang magkaroon ng puwang ang mga taong mas nararapat manatili. Sa huli, ang buhay ay parang isang mahabang gabi. Minsan madilim, minsan malamig, ngunit kahit gaano man ito kadilim, darating at darating pa rin ang bukang liwayway. At sa pagdating ng umaga, makikita natin na ang lahat ng sakit na pinagdaanan natin ay nagdala sa atin sa isang lugar na mas maganda, mas payapa at mas puno ng pag-asa. Dahil ang bawat sugat na gumaling ay patunay na kaya nating magsimulang muli. Muli ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.